Walang takas sa magkahiwalay na operasyon ng ilang banyaga sa Parañaque. Ang ilan sangkot sa online credit scam, habang ang iba nagpapatubos ng sanlang sasakyan sa pamagitan ng casino chip. Nakatutok si John Consulta. Pagkatanggap ng bayad ng mga suspect, magkakasabay na hinuli ang Indian sa parking area at Pilipinong nasa isang establishmento sa Parañaque City. Agad kinapkapan at inaresto ang 6 na Indian habang huli rin ang 3 umanong kasabwat. Sumbong ng complainant sa NBI, isinanla niya sa isang kumpanya ang kanyang sasakyan sa halagang 70,000 pesos. Pero nirentahan umano ito ng Pilipinong suspect at saka isinanla naman sa mga Indian. Ang mga ito humihingi naman daw ng 450,000 pesos para matubos ng original owner ang sasakyan. Kung makita natin parang 5'6" pero hindi 5'6" kasi 5'11" dahil ilang times yung sobra-sobra yung hinihingi nila. From the start, ang pakay pala is isang line, di naman rentahan. So, kinonsider namin to na car na vehicle. Ang pakilala po nila ay mga medical students sila sa isang universidad sa Northern Luzon. Pero nakakapagtaka dito, kung sila ay mga estudyante ng medisina, bakit nandun sila sa casino na nagdidil ng mga sasakyan? Para hindi raw chap-chapin ang kotse ng complainant ng mga Indianong suspect, nag-demand sila hindi ng pera kung hindi casino chips bilang pagtubos sa hawak nilang sasakyan. O baka nag-iisip sila na nagpamark kami ng pera. So gusto nila to use the facility of the casino, gusto nila i-convert sa chips. Ito ay parang pagkula o tinatawag natin pag-launder, no? And they always think na kapag chips, hindi kaya ng NBI na i-mark yung chips. Nang kunin namin ang panig ng mga inaresto. So how much are you asking? 200 only, sir. Only 200,000. Opo, sir. If you're students here in the Philippines, why are you engaging in such transactions? Gipit lang po ako, sir. Sobrang laki po. Yung pagsisisi ko po kasi hindi ko pa kaya magkaganito. Sa hiwalay na operasyon ng NBI Organized and Transnational Crime Division at BI Fugitive Search Unit sa Parañaque pa rin, arestado ang 9 na Koreano na umano'y sangkot sa online credit scam. Kapwa Koreano raw ang kadalasang nabibiktima. Kumpiskado ang mga computer, gadget at script na ginagamit nila sa online panluloko. Pag nag-apply na ng loan, sisingilin na nila ng processing fee itong mga to. Pag nakuha na yung processing fee, nakabigay na sila lahat ng mga sensitive details nila, bigla na lang mawawala. So, nakuha yung pera nila, tapos wala naman silang nakuhang loan. They are presenting here as a tourist. They are compliant with the immigration conditions. Unfortunately, doon nakita na tayo na mayroon silang ginagawa na hindi naman tugma sa isang turista na dayuhan dito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga inarestong Koreano. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi na kailangang pumunta sa Quezon City ng ilang veterano at retiradong sundalo sa Calabarzon na gustong magpakonsulta sa Veterans Memorial Medical Center. May tila extension clinic na kasi ang ospital na binuksan sa Lipa, Batangas na balak pang dagdagan sa iba pang rehiyon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa loob ng Fernando Air Base Hospital sa Lipa, Batangas, may klinika ng laan para sa mga veterano at retiradong sundalo na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang Valor Clinic o Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare, kung saan may consultation rooms, pharmacy unit at laboratory sa outpatient wing. May pasilidad din para sa teleconsultation kung saan maaaring makausap ng mga pasyente ang mga espesyalista ng Veterans Memorial Medical Center o VMMC sa Quezon City. Inisyatiba kasi ng VMMC ang Valor Clinic para mapalawak ang kanilang serbisyong medikal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Katunayan, 15 ganitong klinika ang balak nilang ilagay nationwide. Instead of going to veterans, pipila sila, dito na po dadalhin sa mga Valor Clinics located in different regions yung kanilang maintenance medications.
pati qualified dependents ng mga veterano ng iba't ibang digmaan at mga retiradong sundalo pwede rin sa Valor Clinic. Hindi na kami mahirapan magpunta sa main Veterans Memorial sa Manila. Dito na lang. Malaking bagay talaga kasi sa amin, menos na sa pamasahe. Binisita na rin ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ng AFP ang mga tropa ng Philippine Air Force na nakatalaga sa Fernando Air Base. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bumaba ang demand kaya nagmura ang kada kilo ng karneng baboy sa ilang pamilihan. Gayunman, posibleng makaapekto sa presyo ang transportation cost, lalo kung ang supplier ay dati pong dumaraan sa ginagawang San Juanico Bridge. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa mahal, minsan na lang kung bumili ng karneng baboy si Judith. Minsan, wala sa budget, sa sobrang taas, di ba? Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 490 pesos ang kada kilo ng liempo. Ang kasim naman hanggang 420 pesos kada kilo. Pero dito sa Marikina Public Market, bahagya ng bumababa ang presyo ng baboy. Nagbaba si dealer kahagabi ng 5 piso. Kagabi pa lang, 5 pa lang dun sa mga pinatong nila na 10 na araw-araw nung nakaraan. Konti pa lang ang ibinaba, 5 piso pa lang. Kaya hindi pa kami masyadong makapagbaba ng bentahan. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, dahil ito sa bumababang demand sa baboy. Naglalaro ngayon sa 230 hanggang 250 kada kilo ang farm gate price ng baboy mula sa dating 260 hanggang 265 kada kilo. Basta dumadating na July hanggang August, bumababa talaga yung presyo ng karning baboy. We relate it to yung buying power ng consumer kasi usually this time yung nagastos nila sa pang-tuition ng mga bata. At maaari pa nilang bumaba ang farm gate price o presyo sa mga babuyan sa mga susunod na linggo bago muling tataas pagpasok ng Burr months. Pero ibang usapan ang presyo kapag ibinyahin na dahil wala silang kontrol sa transportation cost. Halimbawa, maaaring magmahal ng 5 hanggang 6 pesos ang transportation cost dahil sa pagkukumpuni ng San Juanico Bridge na nagdurugtong ng Samar at Leyte. Pinatatagal kasi nito ang pagbiyahe ng mga baboy. This is a factor that is hindi natin maiwasan dahil nga sa bridge sa San Juanico Bridge, no? But hindi naman lahat ng supply ng baboy nanggagaling doon. Mas marami pa rin sa ibang areas like Cebu and other parts of the Visayas na nagsusupply ng baboy papuntang Luzon. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Natanggihan ang kahilingan ni Vice President Sara Duterte na pag-dismiss sa kaso. Sinagot din ng prosekusyon ng mga puntong tinukoy ni Duterte sa kanyang reply sa summons ng korte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tinanggap ngayong hapon ng Senate Impeachment Court ang submission ng House Prosecution Panel. Tugon nila ito sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Dito idiniin ng prosekusyon na dapat tanggihan ng korte ang hiling ni Duterte na i-dismiss ang kaso ng walang paglilitis. Kailangan daw isagawa ang paglilitis para mapagtibay ang hustisya, panindigan ang mga prinsipyo ng demokrasya at idiin na walang nakatataas sa batas anuman ang kanyang katungkulan. Hanggang ngayon walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lato tayo nang huhula pa rin. Tinuri niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. It's a sign of no defense. Kasi kung may depensa on the facts, gaya ng sinabi ko, hindi general denial, specific denial. Hindi totoo sapagkat ito ang totoo. Wala nun eh.
Sa sinabi ni Duterte na wala na raw hawak na articles of impeachment ang Senate Impeachment Court dahil binalik ito sa Kamara, Mali ho ito. Nung sinerve po yung summons na yung articles impeachment, na natanggap naman niya and sinagot niya. Nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. pinabulaanan din ng prosekusyon ang sinabi ng bise na lumabag ang articles of impeachment sa constitutional provision na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang reklamo sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints. Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file, na flimsy o walang kabuluhan, just to bar other legitimate impeachment complaints. Kinontra rin ng House Prosecution Panel ang sinabi ng bise na hindi pwedeng tumawid ang impeachment proceedings mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Mali raw ang intindi ng depensa sa tinukoy nitong kasong Balag versus Senate of the Philippines. Sabi ng prosekusyon, malinaw raw na sinabi ng Korte Suprema na ang Senado ay isang continuing institution at hindi ito nabubuwag sa kada eleksyon. Sa sinabi naman ng kampo ng bise na walang statements of ultimate facts, sagot ng prosekusyon, May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na paso na. Kaya ang hiling ng prosekusyon sa korte, simulan na ang paglilitis. I-convict ang bise, iutos ang pagtatanggal sa kanya sa pwesto at patawa ng habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang public office. Ayon sa House Prosecution Panel, tiwala sila sa proseso ng impeachment at tiwala sila na tutupad ang senator judges sa kanilang tungkulin ng naaayon sa konstitusyon. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ang kampo ng bise. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Unang round pa lang pero parang pang grand finals na ang birita ng Clashers at Clash backers sa The Clash 2025. Pero hindi pa yan ang exciting part dahil may mga twist pang aabangan sa kompetisyon kabilang ang mga maglalaban-laban para sa final 3 spots. Yan ang chika ni Lars Santiago. Round 1 pa lang, nagpakita na ng husay sa pag-awit ang new Clasher at Clash backer sa The Clash 2025. Ang dami nag-expect na yung mga nagbabalik ang talagang mga malalakas pero ang dami rin nagulat na nakapanood na yung mga new Clashers, grabe rin pala yung husay nila. Every round, pagaling sila ng pagaling. So, what more pa kaya kapag ka nasa grand finals na talagang parang mawiwindang tayong lahat, di ba? Lalo namang nagiging kapanapanabik ang labanan dahil sa iba't ibang twist na ikinagulat kahit ng Clash Masters at Clash Panel. Sa season na ito, mula sa top 12 ay 6 na ang maglalaban-laban para sa final 3 spots. Hindi siya yung usual na three-way na salpukan sa Clash Arena. Sa dulo naman, iisa lang talaga ang magiging grand winner. Kaya talagang chance na nila to para gawin yung lahat ng makakaya nila. Sa gitna ng kaabalahan bilang Clash Masters sa The Clash, pansamantala munang magpapaalam ang magkasintahang Julian at Raver dahil sa susunod na linggo ay aalis sila papuntang London. We will be performing sa Barrio Fiesta sa Hounslow sa London. So, we're very, very excited kasi first time namin together na mag-perform. Ako, first time ko mag-perform sa London. Masaya yan. Siyempre, nandiyan din si Mr. Alden Richards. So, excited na kami makita yung mga kapuso natin dyan sa London. And the show is on July 6. Kahit 5 araw lang sila roon, susulitin na ito nina Julian at Raver.
First time kasi namin magpunta ng London together. Workation na rin. Quick workation. Lor Santiago, updated sa showbiz happenings. Ang araw-araw na pagtawid sa ilog ng mga estudyante sa ilang probinsya sa Mindanao mas naging pahirapan dahil sa pagtaas ng tubig dulot ng mga pag-ulan. Sa Ilocos Norte naman, may ilang residente pang kinailangang i-rescue. Ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang panig ng bansa sa pagtutok ni Mariz Umali. Buwis buhay ang pagtawid sa ilog ng ilang estudyante sa Medsalip, Zamboanga del Sur nitong Martes. Ang ilang maliliit, binuhat na ng kanilang mga magulang. Bagaman tumatawid talaga sa ilog ang mga estudyante papunta at mula sa eskwelahan, inabutan sila ng pagtaas ng tubig sa kuhang ito ng pauwi na. Tingala ko nagkadaghan sila pag-ayon mo tapos pangutana. Anong langoy man mo, uli man mo. Ang inyong gipugos. So ingon siya nga kinahanglan na mo uli kay napay tugwayon, napay mga hayop pa nga ila pang itugway kay ulan magpud. Balaka sila kay basin mabahaan pud ilang mga hayop. Tinatalakay na ng mga otoridad at lokal na pamahalaan ang mga hakbang para masigurong ligtas sa mga estudyante lalo't mapanganib kung magpatuloy pa ang masamang panahon. Halos ganito rin ang kalbaryo ng mga estudyante sa South Ubi, Maguindanao del Sur. Nasira kasi ng malakas na ulan ang dinadaanan nilang kawayang tulay. Malakas ang ragasa kaya pahirapan ang pagtawid. Ang ilang guro sumasakay na sa kabayo para makatawid sa ilog. Tuluyan namang nilamon ng tubig ang spillway na ito sa Ventar, Ilocos Norte. Rumagasa ang tubig mula sa bundok kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Hirap makatawid ang maraming motorista. Ang ilang residente sinuong ang baha habang tulong-tulong sa pagbuhat ng motor para makatawid sa baha. Sa bayan pa rin ng Ventar, 7 residente ang nasagip sa gitna ng rumaragasang ilog. Ayon sa kanila, mangingisda sila pero inabutan ng biglang pagtaas ng tubig. Maswerte namang may nakapansin sa ilaw ng kanilang flashlight, kaya agad silang nirespondehan. Ayon sa Pag-asa, habagat, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms ang nagdulot ng pag-ulan sa ilang panig ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Hindi raw nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hinihingi nitong interim release sa International Criminal Court. Yan ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa sinabi ng gobyerno ng Australia na hindi pa nila sinasang-ayunan na kupkupin ang dating Pangulo at hindi nila kinukonsidera ito. Sabi pa ng bise, wala raw isinumiting application ng defense team sa ICC para sa interim release ng dating Pangulo sa Australia. I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung listahan na yon ay hindi inapplyan ng interim release. So it is wrong to assume na because there is a list, there was an application for interim release to all the countries. That's my duo, pare! Talagang undeniable na ang closeness ni ex-PBB housemates Michael Sager at Emilio Daez na siniship ng ilang fans. Kaya may proposal si Michael para sa palapit na GMA Gala. Kung ano, sa chika ni Lars Santiago. May more than 2 million views ang TikTok videong ito ni ex-Kapuso housemate Michael Sager. Ang itlog ni Esmir, or known as Egg Smear. Kung saan ni-recreate niya ang favorite dish niya sa loob ng bahay ni Kuya.
ang egg smear o omelette recipe ng co-housemate na si Esnir. Lasang itlog. Ay! Good vibes din ang pagkasa ni Michael as Saing King. At ginawa pa ang kanyang favorite snack. Naalala ko na ang PBB. Ang mga pagkain ito, best served daw lalo kung kasama ang newfound family niya sa loob ng bahay ni Kuya. Sabik na siya, hindi lang dahil in 1 week na malalaman kung sino ang big winner ng edisyon, pero dahil posible na muli ang reunion nila sa labas. Pero bago yan, makikilala muna mamaya ang ikatlong duo na papasok sa Big Four. Kasama ang Team Chares ni na Charlie at Esnir at ang Team Rawi ni na Ralph at Will. They're all very deserving in their own very special ways. Nung nandun na kami, nagtatask na kami, grabe, habang nandun ako, naiiyak na talaga ako seeing that these are my family that so close to their dreams. Kabilang sa bago niyang pamilya ang bagong best friend, ang kanyang duo na si Emilio Daez na nakakasama lagi hanggang sa outside world. It was unexpected that we will be compatible with one another kasi miingay din siya, energetic siya, and akala namin magka-clash. And yung friendship namin is something I value a lot kasi totoo siya sa akin, genuine siya. May brother ako sa kanya, may kapatid akong I can go to and look up to rin. Sa nagdaang GMA Integrated News interviews, natanong si Michael tungkol sa mga fans na nagsiship sa Team Millie. They're very happy. They would like to see us in a movie like that. And ako naman kay Emilio, you know, I'm so proud of him and everything that he's doing. And if we were given opportunities like that, for the both of us, kasi sure po kami ang gusto namin maging leading man. And for now, that's the goal that we're working on. But in the future, Miss Aubrey, baka... Sa palapit na GMA Gala, excited si Michael dahil makakasama niya ang lahat ng housemates. Gusto ko kasama ko si Emilio kasi he will be attending the GMA Gala for a second time. I think as our duo, Millie, it will be fun to experience an event like this with him. So Emilio, sana sabay tayo sa gala. War Santiago, updated sa showbiz happenings. May umuusbong na industriya sa bansa, ang crayfish farming o pagpaparami ng ulam. Pero natural na nag-aaway ang lalaki at babaeng crayfish, kaya kailangan silang paghiwalayin. Ang mabagal na prosesong yan naresolba ng isang AI-driven system na binuo ng ilang estudyante. Tara, let's change the game! Unti-unti nang umuusbong ang crayfish farming sa bansa. Klase ito ng crustacean na mas maliit sa lobster, pero siksik sa B vitamins at minerals. Maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, isinusulong ang crayfish farming dahil sa potensyal nitong makatulong sa mga mangingisda at aquaculture sector ng bansa. Pro crayfish farming tip, mahalagang paghiwalayin ang lalaki sa babaeng crayfish. Kaya gumawa ng isang artificial intelligence-driven system ang ilang computer engineering students ng Technological Institute of the Philippines para di na mano-mano. Presenting Aquatect. So mga kapuso, kaya natin sinusort out yung gender nitong crayfish ay una, para mapigilan ang early sexual maturity natong female crayfish to prevent early mating na rin in the future. Pangalawa, pag pinagsasama kasi natin itong male at female na crayfish, according to our farmers, itong male nagiging agresibo. So, nabubuli niya ngayon itong mga female crayfish na nagiging resulta ng pagkamatay nila dahil hindi sila kumakain. Yung manual detection, umaabot po ng mahigit 1 oras ang 400 crayfish. Bakit hindi natin tulungan at pabilisin ang gawain ng mga crayfish farmers? Equipped with camera, LED lighting at touch display ang prototype for visual processing. Sa tulong ng artificial intelligence, down to 3 to 6 seconds na lang ang gender detection. Umabot po kami ng
30,000 na dataset na crayfish para makuha po namin yung saktong accuracy ng pag-detect ng mga gender ng crayfish at para masort niya po ito. So pagkatapos natin i-analyze at isort at makita yung gender at count ng ating crayfish, nasusstore lahat ng data dito sa computer. So makikita natin, meron siyang history button dito. Pag pinindot natin, makikita natin lahat ng na-record natin at lahat ng sessions na ginawa natin dito sa Aquatech. Pero hindi lang yan. Kung medyo visual kang tao at gusto mo ng mas visual na representation nitong data, meron tayong data visualization. Merong graph dyan para mas makita natin ng malinaw kung alin ba yung mas marami na na-analyze at na-sort. An innovation na malaki ang maitutulong sa propagation ng crayfish farming dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!